Ilang pangulo na ang nanungkulan sa bansa kaya ilang State of the Nation Address o SONA na rin ang napakinggan ng sambayanang Pilipino. Bawat presidente may kanya-kanya raw estilo sa kanilang talumpati para maipahayag ang mga programang nagawa nila sa kanilang administrasyon. Balitang hatid ni Emil Sumangin. At the end of this speech, I shall step down from this stage, but not from the presidency. Tama na ang pagpapasasa, tama na ang nakawan, tama na ang aksaya. You and I can act separately. That a government that is evil has no room for good men and women except in its prisons. Ang mga ganitong pahayag sa State of the Nation Address ng Pangulo lang natin naririnig. Katakot-takot na practice muna raw ang kanilang pagdadaanan at ang una nilang audience, ang kanilang speechwriter. Senador pa lang si dating Pangulong Joseph Erap Estrada, si UP Professor Danilo Reyes na ang nagsusulat ng kanyang talumpati. Kumbaga sa produkto, si Professor Danny raw ang tumatayong quality control ng SONA ni Erap. Pa-practice niya sa teleprompter, titingnan muna niya kung paano yung ano. Tapos, meron siya mga tinatanong, mabilis ba? So, mabagal ba ako? Dapat nandun ako. Kasi chinecheck ko kung gaano kahaba. Dahil laging tagli siyang kanyang talumpati, metikuloso raw si Erap lalo na sa mga salitang Ingles na gagamitin. Meron siyang mga language na ayaw niyang gamitin. No? Hindi niya... Tulad ng ano, sir? Halimbawa, kagaya ng spawned. This problem spawned a lot of issues. Maghahanap ko, this has created or developed. At para hindi maburyong ang audience, babanat daw si Erap ng punchlines na pampagising. Sabi niya ganyan, ang lagay na idagdag mo rito, sabihin mo rito, I'm happy with this invitation, no? Because all my life, I've been listening to my teachers. Now, they're the ones listening to me. Tapos ang attention span ng tao, 17 to 20 minutes lang on average. So ngayon, kung ikaw ay isang magaling na speaker, may paraan ka kung paanong different strategies, kung paanong hindi mabubore yung tao. Kinwento ka naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang taong bayan sa kauna-una kanyang SONA noong 2001. Salamat sa inyo, Jason, Jomar at Erwin. Salamat. At sumulat kayo sa akin ng mga liham na ginawa ninyong bangkang papel at pinalutang sa Pasig. Importante raw kasing maibahagi ang mensahe at plano ng gobyerno sa mabisang paraan para maintindihan ng sambayanan. Yung estilo, syempre pinagaganda mo, no? Binibigyan mo ng konting forma, pero napakaliit na bagay yun eh. Ang pinakamalaga pa rin, ano ba ang gagawin ng gobyerno para kung sakaling ihayag ito ng Pangulo, talagang magagawa. Hands-on daw si Arroyo pagdating sa kanyang talumpati. Marso pa lang, pinupulong na niya ang kanyang gabinete para makakuha ng ulat. Taong 1897, isinagawa ang kauna-unahang SONA sa Tejeros Convention. SOCA o State of the Katipunan Address pa nga ang tawag dito kung saan inihayag ni Andres Bonifacio ang kalagayan ng bansa matapos ang unang revolusyon. Pinalitan ito ng SOPI o State of the Philippine Island ng nagsilbing noong Gobernador General ng Pilipinas na si William Howard Taft noong panahon ng Amerikano. Sa SONA na ihahayag ng pinuno ang mga programa at mga nagawa niya sa kanyang termino. Kay Estrada, ayaw niya yung masyadong malaman sa statistics eh. Mga ano lang, mga statements, declarations, no? Samantalang ibang presidente, tulad ni Fidel Ramos sa ni GMA, yun, sila talagang naglalahad parati ng mga statistics. Hahanap ka ng imahen or metaphor na po pwedeng makarelate yung maraming tao. Kasi definitely, sa speeches o sa anumang talumpati, hindi yan dapat information overload eh. But rather, ang ibinabahagi mo dyan, inspiration dapat. Pero minsan, tila nagiging lugar daw ito ng ilan para magpapogi. Ang kapansin-pansin sa mga SONA, yan ay communication strategy, no? Public perception strategy yan, designed para palabasin na yung Pangulo ay mabango at ginagawa niya yung kanyang trabaho. Ilang araw na lang at muli na rin nating maririnig ang SONA ni Pangulong Noynoy Aquino. Kaya marami na nag-aabang, dadaanin kaya ito sa punchlines, sa forma o sa matamis na pananalita? O tunay kayang matutugunan ang mga problema ng sambayanan? Emil Sumangil, GMA News.